Walang baong damit si Lirio para sa formal na okasyong gaganapin sa bakuran ng mga Romero. Ngunit hindi niya maaring gawing dahilan yon para hindi dumalo. Hindi magugustuhan ni Sofia at lalo na ni Gabriel. Nasasabik din siyang makitang muli ang kaibigan. Inaasahan niyang si Gabriel ang makikita, ngunit ang lagi ng mapanglight na personalidad ni Angelo ang nakatagpo niya. Tiningnan niya ang oras. May kulang 1 oras pa para siya'y makapaghanda ng sarili. Si Mercedes ay nagsabi na sa kanyang gustuhin man itong pumunta sa engagement party ni Gabriel. Hindi ito magagawa. Mabilis na siyang naligo. Isang simpleng evening dress na binili niya sa isang butik ng umagang iyon ang nakatakda niyang isuot. Kung nalaman lang niya ang okasyong iyon ng mas maaga, paghahandaan niya yon ng husto. She wanted to look her best. Maraming bisitang nakakaalam na naging relasyon nila noon ni Gabriel. Hindi niya gustong tapunan ng mga naaawa nitong tingin kung napakasimple ng kanyang gayak. At isa pa, hindi niya gustong tumanggap muli ng masasakit na salita mula kay Angelo. Sa pamamagitan man lang ng maayos at sopistikadong pagbibihis, maipakita niya ang kanyang dignidad. Kailangan niya yun kahit sa panlabas lamang na anyo dahil kahit ng mga oras na yun, daman niyang kapangyarihan ni Angelo na mapailalim siya rito. Baka mahuli ka, Lirio. Mula sa kabilang pinto, narinig niyang tinig ng kanyang ina. Mabilis siyang nag-apply ng make-up. Manipis lamang at maingat na maingat siya sa paglalagay. Hindi niya gustong magmukhang clown sa dami ng kulay. Sa halip pinili niyang earth colors. At tanging ang lipstick ang bahagyang matingkad ang kulay scarlet flame. Para hindi naman siya magmukhang maputla sa taman ng liwanag ng ilaw. Sigurado siyang nagniningning na naman ang buong bakuran ng mga Romero. Bihirang magdaos doon ng okasyon. Ngunit tinitiyak ni Sofia na ang lahat mula sa pinakamaliit na detalye hanggang sa pinakamalaki ay ayos na ayos at walang may pipinta sa mga bisita. Nilagyan lang niya ng mousse ang buhok saka maayos yung sinuklay. Nang matiyak na hindi na yun magugulo, kinuha ang bote ng pabango. Nagwisik siya ng pleasure sa mga pulse points at buong katawan. Ugali niya na yon na kulang na lang pati talampakan ay wisikan ng pabango. Ngunit tinitiyak niyang hindi naman siya mukhang naligo sa pabango para lumikha ng trailing scent sa lugar na dadaanan niya. Nababalanse niyang pag-uwiwisik noon. Nang maisuot ang damit, ilang sandali ring pinagmasdan niya ang sariling refleksyon sa salamin. Pinili niya rin ang yari niyang Sabrina style na walang manggas. Hanggang kalahati ng bintang diretsong tabas na may slit sa magkabilang gilid para sa komportable niyang paghakbang. Mukhang konserbatibo, ngunit hindi rin naman. At kapag tumalikod siya, sa ukab nun nagsuot na siya ng sapatos at kinuha ang katernong purse. Nang lumabas siya, nakaabang sa kanya si Mercedes. Nasa mga mata nitong piping paghanga sa kabuuan niya. Aalis na ako, mama, paalam niya. Tiyak kung gagabihin ka, dalhin mo ng susi nitong bahay para hindi ka namang gising. Tumango siya at kinuha sa ibabaw ng ref ang susi. Dinampot din niya ang susi ng kotse. Sa bihis ng iyon, alangan na sumakay siya sa tricycle, lalo't may magagamit naman siyang sasakyan. Marami ng mga bisita at swerte lang niya na may natira pang espasyo sa loob ng bakuran ng mga Romero para maipasok niya ang sasakyan. Sinaluduhan pa siya ng gwardya nang makita siya. Kaagad niyang hinanap si Gabriel, hindi naman to mahirap hanapin, lalo't kasama nito si Jeneline. Ang punong abala sa pagtanggap ng mga bisita. Lirio! Halos magkasabay sina Jeneline at Gabriel sa pagtawag sa kanya na magtagpo ang kanilang mga mata. Baka sa mga itong kasabikan sa kanya. Congratulations! Sinserang bati niya. Kung hindi pa ako pinauwi ng mama, hindi ko malalaman ang party na to. Mukhang nakalimutan niyo kong imbitahin. Kunuway sumbat niya. Nahihiyang ngumiti si Gabriel. Nakahiyaan ko nang lumapit sa mama mo. Nag-ibit siya ng balikat. Anyway, I'm here. Mabuti naman at kakasal na kayo. At long last, matamis na nagkatinginan ng magkatipan. Inakbayan pa ito ni Gabriel. Nakabuo na rin ng tiwala sa sarili ko tong mahal ko. Wala nang magagawa ngayon si Angelo kahit naharangin pa niya kami. At isa pa, approve siya kay mommy. So, when will be the wedding? 3 to 4 months from now. Hindi na namin gusto patagalin pang engagement at ngayon pa lang iniimbitahan ka na namin. Huwag kang mawawala. Sure, padalhan mo lang ako ng imbitasyon. May lumapit na katulong kay Gabriel at bumulong dito. Ayaw mong iwan ng paghaharap nilang yon, wala tong nagawa. Si Jeneline ay sandaling nagpaiwan sa kanya. I'm happy for both of you, aniya rito. Kung meron man siguro akong konting regret ay ang pagkawala ng communication nating tatlo.
Ngumiti si Jeneline. Sabi nga ni Gabriel, nakahiyaan niya. Alam ko na rin ang tungkol sa inyo ni Gabriel noon. Napilitan siyang ipagtapat sa akin nung tanong ako ng tanong sa'yo dahil hindi na kita nakikita rito. No hard feelings? Umiling to. Hindi naman yun big deal sa akin at saka mas nakafocus ang atensyon ko noon sa nararamdaman kong pag-ibig niya. Excuse me. Otomatiko silang napalingon ni Jeneline sa pinanggalingan ng tinig. Ngunit kahit na hindi yan gawin ni Lirio, ay tsak niya kung sino nagmamayari ng boses. Angelo, bati ni Jeneline. Nasiya naman siya sa nakitang kilos ni Jeneline. Wari nakagamayan na nga nito ang pamilyang kabibilangan. Puno ang tiwala nito sa sarili sa pagbati kay Angelo. Ano mang kakimi ang nakita niya noon sa babae, ay nawala ng lahat. Magtatampong ibang mga bisita, Jeneline, sabi ni Angelo. You must circulate. Baka isipin ng iba ng presensya lang ng isang bisitang pinapahalagahan mo. Pasaring sa kanya ng huling tinura ni Angelo. Ngunit sa halip na patulan ito, nagsawalang kibusi at luminga sa paligid. She was looking for some acquaintance. Ngunit tigit na maagap si Angelo. Muntik pa siyang mapasinghap sa walang babalang paghawak nito sa kanyang siko. Come with me. Pautos yon. Matigas ang mukhang tinignan niya to. Get your hands off me. Balak mo ba akong kalad ka rin? Pabulong ngunit may diin niya sabi. Gagawin ko kung kinakailangan. Tugon nito. Ang mga hakbang nito mabibilis at malalaki. Kung hindi siya susunod, magmumukha nga siyang kinakaladkad. Bakit ba? Pilit niya hiniklas ang braso, ngunit marin ang pagkakahawak nito doon. Tila bakal ang mga kamay na humawak sa kanya at wala siyang magawa. Walang tugon mula dito. Mas nakatuon ang atensyon nito sa lugar na pagdadalhan sa kanya. Kabisado niyang bahagi ng bahay. Ang tinutungo ng mga hakbang nito ay ang likuran. Walang mga mesa doon para sa mga bisita. Mula nga roon na hindi maisip na may pagdiriwang na ginaganap sa harapan ko hindi lang sa mumunting ingay na dinadala ng hanging gabi. Halos ay pasalya siyang binitawan nito sa garden set. Ngunit katakatakang hindi siya nasaktan sa pagsayad ng pangupo niya doon. You amaze me, Lirio. Anong dahilan at nagpunta ka pa rito? Don't use my mother's invitation. She's being polite to you. Kaya ka inimbita. You shouldn't be here in the first place. Malamlam ang liwanag sa lugar na yon. Masigit pang ang liwanag na dulot ng buwan kaysa sa bumbilyang nakasindi sa isang distansya mula sa kanila. Ngunit kahit hindi niya ganap na nakikita ang mukha nito ay nakakatiyak siyang galit ang ekspresyon nito. His voice was telling his emotions, gaano man ito itago yon. At sa pakiwari niya, wala namang balak si Angelo na ikubli sa kanyang ganoong damdamin. Lagi na pinaparating ito sa kanyang galit nito at hindi niya maintindihan gayong sa pagkakaalam niya nabigyang kasiyahan niya ito noong pumayag siyang pabayaran. Ang kunwa-kunwari ang relasyon nila ni Gabriel. I am now here, aniya sa tinig na hindi mapabalino sa binata. Kung meron mang magtataboy sa akin dito, si Gabriel yon o ang mami niyo, pero hindi ikaw. Why not me? Tila nakakalokong tanong nito. Pinangangalagaan ko lang ang okasyong ito na para sa kapatid ko. For all I know, narito ka para balikan si Gabriel. Hindi ko gustong magtagumpay ka sa balak mo. Mapakla siyang tumawa. Baliw ka, Angelo. Ikaw ang sumira sa relasyon namin ni Gabriel. Ngayon ikaw mag-iisip na makipagbalikan ako? Kung hindi mo narinig ang usapan namin ni Jeneline, hindi ko yung kasalanan. But I'm telling you, we were good as friends. Kaya, my mind is telling me otherwise, woman. Narito ka para guluhin ang nalalapit na kasal ni Gabriel. Nagkakamali ka, tanggi niya. Kaya, dinukwang siya nito na tila nais basahin sa buong mukha niyang sinisabi niya. O baka naman gusto mo lang ulit ng 2 milyong piso or maybe 3 million this time. Nakuyom niyang mga palad, ganun ang pinili niyang gawin kaysa hayaang umangat yon at padabuing muli sa pisngi nito. She hated this man. Really hated. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun na lamang kababa ang pagtingin nito sa kanya noong una pa man. Hindi lahat ng bagay ay may presyo. Inuulit ko sa'yo, may panginginig ang boses na wika niya. I came here dahil kaibigan ko siya. Kaibigan? Nanunoy ang wika nito. Mahirap yatang paniwalaan yan. Magkaiba kayo na mapapangasawa ni Gabriel. Magkaibang magkaiba. Pakiramdam niya puno ng disgusto sa kanyang huling salitang binitawan nito. Disgusto sa kanya at paghanga naman kay Jeneline. Wala akong pakialam kung anong gusto mong paniwalaan dahil kahit kailan naman sa sarili mo lang pinapaniwalaan mo. You always judge a person. Kung pati ang pagkakaibigan namin tatlo, kakwestiyonin mo, wala akong magagawa. Pero hindi mo ko mapipigil. I would even attend their wedding
Lalo na't ngayon palang imbitado na ako. Yun ang hindi ko mapapayagan. Don't ever try to ruin my family's affair. Pagsisisihan mo. She sighed with distaste. Iniisip ko kung bakit nakipag-usap pa ako sa'yo, Mr. Angelo Romero. Napaka-imposible mo. You overreact, futuristic, kung ano-ano nilalagay mo sa ulo mo at pinaniniwalaan mo naman. Sa palagay mo, bakit ko iisipin gumawa ng eskandalo? Kawalang utang na loob yun sa parte namin dahil tumanggap kami ng hindi mabilang na tulong mula sa ina nyo. At isa pa, ni sa hinagap, hindi yun pumasok sa isip ko. Matabang ang iting pinakawala nito. You think so? Perhaps I do, but I'm very confident in your case. Maybe we should put it to test. He leaned forward. Ang sangdulo ng daliri nito'y magaang inihaplos nito sa kanyang pisngi. Pinigil niyang panlalaki ng mga mata. Maaari sigurong hindi nito nais na seduce siya, subalit ganun ang pakaramdam niya. Sa isang simpleng paghaplos nito ay tila libu-libong boltaheng inihatid nito sa kanyang batok para pagapanging hanggang sa kanyang gulugod. Don't you dare try. Sinikap niyang langkapan ng tapang ang tinig, ngunit siya mismo hindi kumbinsidong napagtagumpayan niya yon. Tila wala tong narinig, lalo pang dumukwang si Angelo sa kanya. Ang mukha nito'y nilapit ng gusto hanggang sa distansyang kulang na lang ay magkapalitan sila ng hininga. But you want me, Lirio? Halos paanas na wika nito. Alam nating pareho yun. You want me yet you hate me. Pareho tayo na nararamdaman sa isa't isa. Kinabig siya nito. Ang determinasyon sa kanyang mga mata ay nagpapakitang hindi nito papayagang makapiksi siya. Ang mga kamay nito'y mahigpit na humawak sa kanya at napagtanto niyang wala siyang paraan para makatakas. Kapag hindi ka tumigil, sisigaw ako, mahina niyang banta. Subalit walang sigaw na sumunod sa nangyari. Nigaputok wala. Just like a slow motion, bumaba pang lalo mukha nito para damin ng kanyang mga labi at ang banta niyang pagsigaw ay tuluyang nakulong sa kanyang lalamunan. She opened her mouth with full anticipation at kasabay ng tuluyang pag-angkin nito sa naghihintay niyang mga labi ay ang pag-amin na tama nga ito sa sinasabi. They wanted each other. Napapikit siya tinayaan tong magpatuloy sa paghalik sa kanya. Ang mga kamay niya tumaas pa at lumalim ang ginagawa nitong halik. She felt her knees turning into water at kung hindi siya marahil nakaupo ay malamang na maupos siya sa damuhan. Umakyat ang isang kamay ni Angelo sa kanyang batok. Mahigpit na inawakan yun na tila nangangambang anumang sandali ay magbago ang kanyang isip at umiwas sa mga halik. Lirio, usal nito. Show me just how you wanted me. Hindi niya alam kung paano to susundin. Gumanti siya sa mga halik nito ayon sa dikta ng kanyang isip. She was kissing him back in burning favor na tila ba noon lang niya naranasang mahalikan. Pero kung meron mang una, walang iba kung hindi si Angelo rin. Subalit higit pa roon ang tinutukoy nito. Shall I show you? Sa pandinig ni Lirio, imbitasyon ang sinabi niya ni Angelo. Sa isang mosyon, kinabig siya nito at nagawang iahon mula sa bakal na silya. Mahigpit siyang niyakap. Ang kanilang mga katawan ay waring nais nitong maghinang. At saka pa lang niya napagtanto ang nais nitong ipakahulugan. Sa mas mababa pa sa kanyang tiyan, naramdaman niyang init ng pananabik nito. She was too stunned to react bago sa kanyang ganoon. Ngunit kahit na isa tinig niya, imposibleng paniwalaan nito. You want that, I know. Muli bulong nito, sinadya pa nitong idait ang mga labi sa pinakadulo ng kanyang tenga. At ganoon na lang ang pagpipigil niya na mapaigtad sa kiliting dulot noon. Ngunit waring wala tong balak na dinggin pa ang anumang isasagot niya. Mapangahasang palad nitong bumaba sa kanyang balakang. Marahang humaplos doon. Pakaramdam niya ay may mitya na sinisindihan sa kanya. Mabilis yung kumalat at anumang sandali matutupok siya. Muli nitong inangkin ang kanyang mga labi. Sa pagkakataong yun ay higit na maalab at ang mga kamay nito'y gumagawa ng maliliit na apoy na pinaglalanda sa kanyang kabuuan. Sa huling sandali na naigang katinuan niya, inipon niyang lalalabing lakas sa kapinilit na makapigla sa mga bisig nito. Gumuhit ang pagtataka sa mukha nito. Anyong magsasalita ito ngunit inagapan na niya. This is all insane. Pabulong ngunit may guilt na wika niya. At bago pa makapagprotesta si Angelo, mabilis na siyang lumayo upang iwan ito. Walang direksyon ng kanyang lakad. Nang makita niyang nasa dirty kitchen siya ng mansyon, ay tiwala siyang doon na magdaan para makaiwas kay Angelo. Ni walang pumansin sa kanya. Busy ang mga kusinera sa pag-asikaso sa mga lumalapit na waiters. Nasa dining room na siya nang mamataan si Angelo.
Sa waris sinusundan din siya nito at sinadyang salubungin siya ng daan. May kislap sa mga mata nito ng sandaling magtamang kanilang mga paningin. Ngunit napigil na isang bisitang tangka nitong paglapit sa kanya. Nasa hagdan na siya, patalilis umakyat siya doon. Gusto niyang magpalipas ng sandali sa maliit na sala sa itaas at inisahan niyang hindi isipin ni Angelo na umakyat siya roon. Mas malamang ni pagpalagay nitong bumalik siyang muli sa kusina't mula sa backdoor ay muling makihalubilo sa mga bisita. Napasimangot siya nang pagdating sa itaas may nakahiga sa mahabang sofa. Isang pinsan ni na Angelo at Gabriel. Nilang beses na rin niyang nakita. Sa ayos nito'y languna. Tulog na tulog ito at hindi na malaya ng kanyang presensya. Pasimpleng sumilip siya sa ibaba, mula doon itanaw malaking bulwagan. Pilit niyang kinubli ang sarili sa higanting haliging kahoy. Nasa main door si Angelo, kausap pa rin ang umabalang bisita. Sa mukha nito'y nakalarawan ng pagkainip at pandalas na sulyap sa lugar na kinakitaan sa kanya. Umalis siya doon at naghanap ng lugar na maaring pagpalipasan ng oras. Kahit gusto niyang bumaba, hindi niya gagawin ang oras na yon. Makakita siya ni Angelo, binihiba niyang pasilyo, hilera yun ng mga kwarto. Sinubukan niyang buksan ng isa, tsak niyang isa sa mga guest room yon, ngunit nakalak, 5 ang guest room doon, bukod pa sa malalaking kwarto ni na Gabriel at Angelo. Sa dulo yung master's bedroom na siyang pinakamalaki. Nasa pang-4 na siya ngunit isa man walang bukas na pinto. Iniisip niyang sa banyo na lamang magpalipas ng ilang sandali kung ang pa-5 guest room ay nakandado din. Bumigay ang doorknob ng huling pinto at nakahinga naman siya ng maluwag. Ang kwarto ay nasa panig na nakaharap sa salon. Kung sisilip siya sa bintana, makikita niyang kasiyahan gamit ang liwanag na naglalagos. Sa bintana ay tumuloy na siya sa loob. Hindi na niya nabalang sarili na magbukas ng ilaw. Diretsong hakbang na nanungaw siya sa bintana. Nagkakasiyahan ng mga bisita. Nakita niyang pumagitna si Marshall Romero at kinuhang mikropono sa inarkilang combo. Kahit hindi masyadong naririnig, halos alam na niyang sasabihin ito. At hindi nga nagtagal, sumigabo ang palakpakan at nagpunta sa gitnang parehang Gabriel at Jeneline. Naghalikan sila sa lalong ikinalakas ng palakpak ng mga naroroon. Lumapit si Angelo, anyong bumati. Kinamayan ng kapatid sa kamagaang hinalikan sa pisngi ang magiging hipag. At wala sa balak nitong mang-agaw ng eksena. Saglit lang at nawala na rin ito sa gitna kung saan napunta si Angelo. Hindi na nasundan ng kanyang tingin. Mas natuon ang pansin niya kina Gabriel at Jeneline. Nagsimulang sumayaw ang dalawa at matapos ang isang tugtog, unti-unti nang napunmang mga pareha ng dance floor. Umalis na siya sa bintana, alam niyang maya-maya lang, mas mainit ng party. Makakatalilis na siya, kasabay ng paghila niya ng pinto, ay siya namang pagbukas nun mula sa labas. Pareho silang nagulat, muntik na siyang mapaigik kung hindi lamang niya maagap na natakpan ng bibig. Si Angelo ay nangunot ang noo, waring manghang-mangha ito sa hindi inaasahang tao sa silid. Subalit mas madali itong nakabawi sa pagkabigla na walang paglalim ng gatla ng noo at isang ngiti ang sumilay sa mga labi. Well, a pleasant unexpected visitor. At may room, amused na wika nito. Your room? Gulat na sabi niya. This is the guest room as far as I know. Nakuha niyang sabihin, gusto niyang humakbang palabas ngunit halos okupahin ng katawan nitong entrada ng pinto. As far as I know, this is my room. Sagad nito. You must be mistaken. This is one of the guest room, git niya. Dati katulong ako sa paglilinis dito. Ang silid na nakalansa yung katapat ng kay Gabriel. Oh well, that used to be mine. Pero mas pinili kong gamitin to. Hindi ko naman kailangan ng napakalaking kwarto. Lalo't mag-isa lang ako. Oh well, niinis naman niyang sagad sa tinura nito. I'm sorry. Salat sa serseridad na wika nito. I don't mean to invade this room. Your room. If you'll excuse me. Gusto ko nang lumabas and I bet gusto mo namang pumasok. Humakbang siya na isa ngunit hindi ito tuminag. Sa wari nais nitong panindigan ng pagkakabara sa pintuan. I wanted to come in but you must stay. Of course not, bulalas niya. Please step a while para makaraan ako. Gusto ko na umuwi. He moved his steps. Ngunit hindi para bigyang daan siya kundi para tuluyang makapasok. Halos magkadikit ang kanilang mga tawan sa distansyang nalabi. Gusto mong maniwala ko? May nakailalim na pag-uuyam sa tinig nito. Lirio, if you really wanted to go home, paano may papaliwanag ang presensya mo sa silid na to? Hindi ba dapat dumiretso ka na uwi kaninang iniwan mo ko? Hindi mo pa nga ba alam kung bakit? Piko na sagot niya.
Pauwi na ako ngunit alam kong haharangin mo ko. Anong ginagawa mo sa sala? Gayong nasa labas ng party. You were looking for me. Yun ang nabasa ko sa mga mata mo. Nang muntik mo na ako masalubong ko hindi lang sa pang-aabala ng isang bisita. So you could read one's mind. Naaliw na tugon nito. Tell me what's on my mind this time. Tanong nitong halos pabulong. He leaned forward at ang mga labi nilapit sa isa niyang tenga. Hindi ako manghuhula. Pagpigil niyang sagot. I just assumed that. Ngayon hindi ko na alam kung anong nasa isip mo at wala akong pakialam kung ano man yon. Just please get out of the way at nang makaalis na ako. Not if I don't tell you what I'm thinking. Mas lalo nitong dinikit ng mga labi sa kanyang tenga. This time, he made it provocatively. At kagaya ng naunang best na ginawa nito yan sa kanya, animo maliit na boltahe na kuryenteng nanlay sa kanyang gulugod. Hindi ako interesado. May pangangatalang tinig na sinikap niyang ikubli. Come on, Lirio. Hinaplos ng palad nitong kanyang pisngit marahang biniling para makatagpong mukha niya. We both know what's going on, and we both wanted it. Saka nito magaan na pinaglanda sa mga daliri doon hanggang sa makinis niyang leeg. Inangkin itong kanyang mga labi, ni wala siyang pagkakataong makapagprotesta. Isa pa hindi naman niya naramdaman ang sariling nais na tutulan ng ginagawa nito sa kanya. Kasabay ng pagyakap nito sa kanya, naulinagan niyang dahon ng pintong sinara nito sa pamamagitan ng paa. Para siyang papel na kayang-kaya nitong tangayin. Naramdaman na lang niya ang likuran na kanyang biting dumikit sa isang dulo ng kama. Walang salitang namagitan sa pagitan nila nang marahan siya nitong ihiga. Malaya niya sinunod ang katawan, kusa pang tumaas ang kanyang mga kamay. Para gumanti ng yakap dito, hindi ito tumigil sa paghalik sa kanya habang unti-unting hinuhubad nitong kanyang damit. Ang katinuan ng kanyang isip ay nagdidikta sa kanyang dapat niyang tutulan ang ginagawa nito. Ngunit mas makapangyarihan ang antisipasyon sa mga susunod pa. Sa sumunod na sandali, nawala rin ang kanyang inhibition at siya man kusa ng pinaglakbay. Ang mga kamay sa katawan nito, isa-isa'y kinalas niya sa pagkabotones ang polo at nangganap ng mahantad ang dibdib nito. Malaya niyang pinaglandas sa mga palad sa matipuno nitong dibdib. Isang mahinang ungol ang tumakas sa lalamunan at sigurado siyang nagustuhan ng kanyang ginagawa. Sandaling inangat nitong katawan at nang muling bumalik sa kanya, naramdaman niyang wala na rin tong saplot kagaya niya. Nagising si Lirio na nakadaga ng isang binti ni Angelo sa kanyang hita habang ang isang kamay naman itin nakayakap sa dibdib niya. Ilang sandali siyang disoriented bago na-realize ang nangyari ng nagdaang gabi. Napapikit siya, sa leeg niya naramdaman niyang mainit na hininga nito. Para siya isang higanting una na yakap-yakap nito. Ang ulo nakasiksik sa pagitan ng kanyang leg at balikat. Hindi niya malaman kung anong iisipin, mahirap itanggi sa sarili. Ang masarap na pakiramdam na dulot ng posisyon nilang yon. Bago sa kanya isang uri ng seguridad na naramdaman niya sa walang mali na pagkayakap na yun ni Angelo. Pinigil niya sariling mapabuntong hininga. Hindi niya gustong lumika ng ingin na maring makagambala sa pagtulog nito. Himbing pa talaga to. Pakinakaramdaman niya ang patag na paghinga. Bago marahang inalis ang kamay at binting nakadantay sa kanya, maingat din niyang pinagdadampot ang nahubad ng mga damit. Mabilis niyang isinuot sa katinungong pinto. Hawak na niyang doorknob ng lingunin niyang nahihimbing na binata. Malungkot siyang napangiti. She had a wonderful night at hindi niya akalaing higit pa sa naranasan. Nang nagdaang gabi ang maramdaman niya sa umaga nang gumising siya. How could she feel such comfort and serenity just by waking up with him beside her? Tumalikod na siya at lumabas bago pa man lumalim ang pag-iisip niya sa puntong iyon. Maliban sa hardinero na maagang nagliligpit ng kalit ng party, ay wala na siyang nakitang gising na sa mansyon. Mabilis nang tinungong kinaparadahan ng kotse at gustong mag-edit na magkabilang pisngi niya sa isiping tanging siya lamang inabot ng ganong oras sa party. Wala siyang idea kung anong oras natapos ang party, nahiling na lang niya sana, katatapos lang. Nang sa gayon hindi nawala ang gingkapasimbasin na pagiging solo ng kanyang kotse sa parking area. Guilty expression ng kanyang mukha nang pagbuksan siya ng gate na nakatalagang gwardya. Bahagya na lang niyang tinanguan ito bago tuluyang nilagpasan. Nagpasalamat siya sa sarili ng pagdating sa bahay, tulog pa rin si Mercedes. Nagtuloy siya sa kwarto at doon inilatag ang katawan. Gusto niyang matulog upang sa pamamagitan man lang noon ay makalimutan niya nangyari kahit pansamantala lang. Ngunit tsak niyang imposibleng mangyari yon. Angelo was the first and only. Sa kanya biglang naisip, hindi siya handa sa anumang komprontasyon. Hindi niya alam kung anong gagawin sakaling hanapin siya nito. At mas lalong hindi niya alam kung anong sasabihin dito. Bumangon siyang muli tinampakay ang damit na dala niya, hinintay lang niyang magising ang ina. At magpapaalam na siyang luluwas. Nakokonsensya naman siya, may diferensya pang paa nito, aalis na siya.
Dapat sana manatili pa siya doon ng ilang araw, ngunit hindi naman niya kayang torture sa anumang sandali susulpot si Angelo para kumprontahin. Tapos na siyang maligot nagbibihis na lang para sa pag-alis. Nang maramdaman ng paggalaw sa labas, alas 5:30 na, gising na si Mercedes, naghahanda ng almusal nang lumabas siya. Bagamat paika-ika pa itong lumakad, kaya namang makakilos na mag-isa. Nasa mukha nito pagtataka na makita ang bihis niya. Hindi ko na malayang dumating ka. Kamustang party? Ayos lang ho, tipid niyang sagot. Bihis ka na naman, may lakad ka ba? Minsang pang hinagod nitong tingin ng kanyang anak. Gusto na naman niyang mag-guilty, nasa tinig nitong lungkot at sa pantahan nitong alis na siya. Nakalimutan ko may periodical report akong kailangang gawin. Kakapusin ho ako ng panahon ko hindi ko yun mampisahan kaagad. Inabala niya sarili sa paggawa ng sariling kape. Hindi niya makatingin na diretso sa ina. Hindi siya sanay magsinungaling at sa isang tingin lang nito sa kanya, malalaman nitong nagdadahilan lang siya. Matatagalan na naman yan bago tayo ulit magkita. Madalas naman akong tumawag mama, kayo lang naman kasi. Sinasama ko naman kayo doon sa tinitirahan ko, kayo lang ang may ayaw. Umungol ito. Ano ba naman ako doon? Hindi ko gamay ang buhay doon. Tama na sa akin ang buhay ko rito. Magkahiwalay naman tayo. Lirio, banayad na sabi ni Mercedes. Ikaw lang naman ang gustong humiwalay sa akin na. Kung ginusto mo lang, mapapasukan ka rin naman ng trabaho dito. Kung bakit mas gusto mo doon sa malayo. Napabuntong hininga siya. Sa huli pinili niyang huwag na lamang kumibo. Hindi rin to kumibo. Tahimik nilang pinagsaluhan ng almusal matapos na silang kumain na magsalita tong muli. Kung hindi naman masyadong abala sa'yo, Lirio, dalas-dalasan mo naman ang pag-uwi mo rito kahit na palagi kang tumatawag, iba pa rin syempre nakikita kita. Hayaan ho ninyo, pagbibigay niya. Ngunit sa sarili pinagdudahan niyang matutupad niya yon, pumasok siya sa kwarto para kunin ang kanyang mga gamit. Nang matiyak na wala siyang makalimutan, saka siya nagpa siyang lumabas. Nasa pinto si Mercedes. Nandyan si Angelo, hinahanap ka.